Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Hello, narito na naman po ang inyong Mommy Bestsellers para sa Memo ni Mommy. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pakikipag-usap sa mga teenagers. Madalas po kasi ang dating ng ating pagkausap sa ating mga teenagers ay probing. Masyado mo akong dinedin. Sinasakal mo na. Yan po. Parang ganyan po ang kanilang pananaw, no? At minsan totoo naman. Diba? Minsan totoo po na mukha tayong tatatanong at kung ano ang gusto pa natin malaman. But without realizing, ang teenagers po kasi ay nagbubuo na, magsisimula ng kanila pong mundo. So ano po ang maganda nating gawin? Ayan, puro letter I. At ito po ang mga letter I na ito ay in Filipino para maganda po ang ating usapan and close our heart. Walang letter I ay ang salitang itatag. Anong itatatag natin? Titingnan natin na sa ating pakikipag-usap, matatag po ang ating pag-connect at ang relasyon. Kasi yun po ang pinakamahalaga. Ano man ang ating sasabihin, kung hindi natin na itatag ang ating tinatawag na connection at relasyon sa ating batang teenagers, wala. And of course, kung si itatag, nagsimula po yan ng batang sila. Pangalawang letter I, yun din po, iwasan natin ng probing. Ano po yan? Yung para tayong nag-iimbestiga. Saan ka nang galing? Ano oras ka naman umuwi? Siguro nagpunta parang gano'n, no? Sunod ng mga tanong at kung ano-ano pa. At minsan, may tono pang kakaiba kaya ang dating sa bata. Pulis ka ba? NBI ka ba? Parang, teka muna. At kaugnay po dyan sa iwasan ng pagiging probing, ay iwaksi din natin sa ating isip ang pagiging judgmental. Kasi kapag nagsimula na nga tayo ng mga probing questions na yan, sa likod ng ating kaisipan, ay nandoon ang siguro nanggaling ito sa kanila. Baka kaya, marami na naman tayong mga script sa ating kaisipan. And putting those two together, hindi po ito magkakaroon ng maganda na relasyon sa ating pong mga teenagers patungkol sa pagkausap sa kanila. Kaya maganda po itong pangatlong letter I ang ating titingnan, iayos natin ang akmang pananaw sa kanila pong mga pag-uugali dala ng kanilang nature. Ano yung nature nila? Siyempre, ang kanilang hormonal imbalance. At ganoon din naman po ang kanilang mga manifestations or kapahayagan sa pamamagitan ng puberty changes. And of course, malakas ang kanilang peer pressure at kung ano-ano pa po. Dahil dyan, iayos po natin na magkaroon tayo ng akmang pananaw. Sila mga bata at marami na pong nakaka-influensya sa kanila. Ganun din naman, ito po, halaga ng letter I, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga teenagers at nagkakaroon tayo ng sinatawag nating pagtatanong. Uy, ayokong gabit yung salitang yung sisitahin sila. Ay itaon. Itaon po natin sa tamang lugar at tamang oras. Dapat tayo po ay may pangdaman at be sensitive sa kanila pong mga ay kasalukuyan na sitwasyon o di kaya naman po ay ginagawa at kung ano-ano pa pong bagay. Para di naman tayong ados, ito ba? Ayaw natin ang kakausapin tayo ng basta-basta lamang. Na parang, ayan na, nag-usap na tayo. Diba? So, dapat po ay itataon natin sa tamang panahon at tamang kalagayan din ng taong kakausap. Ilang bagay po patungkol sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnay sa ating mga teenagers. Paalala dito sa Memo ni Mommy mula sa inyong Mommy Bessie Videos. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.